Naku po, mga minamahal, talaga nga namang nag-iinit itong si former VP Leni Robredo dito nga po sa confidential funds. At bawal tumakita ng mga didilis dahil pag nakita nila itong statement ni former VP Leni Robredo, talagang maghihimutok na naman sila. Tatawagin na naman si Leni, Leni Lugaw, hanggang mayor ka lang. Ano pa ba yung pangasar nila kay Leni? Leni Lutang. Hanggang doon lang po mga minamahal yung kanilang pangasar kay Madam VP Leni, former VP Leni. Samantalang kay Sara Duterte, puro pagnanakaw sa kaban ng bayan, napakabulag at napakatahimik nila. Etong si Leni Robredo, alam naman natin, wala yung confidential funds nung naupo yan bilang Vice President ng bansang Pilipinas. At beside, iniipit yung kanyang budget. Pero napagkakasya niya, nagagawa niya ng solusyon, nakakapagtrabaho siya sa Office of the Vice President, diba? Hindi nagrereklamo. Although, ibinoboses nila yung budget ni Leni na kailangan naman sana medyo lakihan para mas madami ang matulungan natin. Iniipit yung budget ni Leni Robredo noon, wala silang nagawa. Okay, pinagkakasya ni Madam VP. Wala pa yung confidential funds. Itong si Sara Duterte, kaya laki-laki na nga ng budget na hinihingi, meron pang confidential funds. Pero tingnan ninyo mga minamahal, ang Diyos hindi natutulog. Diba? Talagang pinapakita ni VP Sara Duterte na grabe, hayop siya kung lumamo ng pera ng kaban ng bayan. Naging masyadong greedy. Ayun, nahuli. Diba? So ngayon nagsalita itong si Mayor Leni Robredo. Sabi niya dito, given our very limited resources, we need to make some sacrifices. At yung kanyang isa sa sakripisyo, tatanggalin nila ang confidential funds sa kanilang lungsod. Alam nyo, to be honest mga minamahal, yung confidential funds, sobrang halaga niyan. Yung confidential funds kasi madaming magagawa yan. Ano yun? Siyempre, hindi maiwasan sa isang lungsod. Diba? Kaya nga nag-hire ng mga intel. Diba? Tungkol ito sa mga CPP, NPA, NDF. Diba? Kaya ginagamit yung confidential funds. And also, in terms of drugs, diba? Na hindi lumaganap sa eskwelahan, sa community. So, kailangan talaga ng confidential funds. Yung confidential funds, maganda. Sana. Kung ginagamit sa maayos na pamamaraan. Sobrang halaga ng confidential funds, to be honest. Pero, sabi pa nga ni former Vice President Leni Robredo, kailangan nating magsakripisyo. So, tatanggalin yung confidential funds doon sa kanilang lungsod. Pero mga minamahal, it doesn't mean na tatanggalin yung confidential funds ay hindi natututukan yung sa drugs, yung sa terrorism. Gagawa ni Leni Robredo yan, ni former VP and now Mayor Leni, ng paraan yan. Siguro kung mayroong ibibigay sa kanilang budget, abay ang pagkakasyahin na lang nila. Total, nagawa naman ni Leni yan nung OVP siya ng bansang Pilipinas, nagawa niya naman yan ng paraan. Syempre, mas madaming magagawa kung may enough na budget. Ang problema kasi, kailangan ng sacrifices. Diba? Lalo pat nung napag-alaman na sa kanilang lungsod, sabi ni Leni nga dito we learned from the budget presentation during the transition meeting that 1.1 billion out of 1.8 billion total budget is allocated solely for salary. About 80 million is earned marked for debt payments and nearly 100 million for utilities. This means that only a small percentage of the budget is left for essential program. First of all, we will remove confidential funds so you can be assured that in the next year, this item will no longer be in our budget. So, hina-highlight mga minamahal ni Leni Robredo na mayroong financial, alam nyo yun, may problema sa pinansyal ang kanilang lugar. Bihuin nyo 1.8 billion, diba?
ang total budget. Tapos ilan na lang yung matitira sa kanilang city kasi magbabayad pa ng utang, 'di ba? Madami pa silang babayaran. So ngayon, para makatipid-tipid sila, ay tatanggalin nila mga minamahal ang confidential funds. So literal na sacrifices itong ginagawa ni VP Leni Robredo. Pero natatandaan ninyo, itong si VP Sara, sabi niya nga noon, ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra kuno sa kapayapaan. Samantalang itong si Leni Robredo, kahit tanggalin niya ang kanyang confidential funds, kayang maging mapayapa ang kanilang lungsod. Kasi gagawa niya ng paraan. Tingnan niyo itong si Sara Duterte noon. Tandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ang tanga, no? Tanga, pinalakpakan pa si Sara Duterte doon sa part na yon. 'Di ba? Alam niyo, to be honest, ang masasabi ko lang dito mga minamahal, ito yung klase ng tao na literal na anti-corruption. Sobrang anti-corruption, and tingnan ninyo yung kanyang capabilities na kaya niyang solusyonan ang problema nang hindi kumukuha or kumakapit sa kaban ng bayan. Literal na good governance ang gustong ipakita sa atin ni former VP Leni Robredo. Imagine nyo 1.1 billion out of 1.8 billion para lang sa salaries. 'Di ba sobrang nakakaloka yung previous admin? 'Di ba? Hindi maganda, sobrang daming kababalaghang ginawa. Pero itong si Madam VP Leni Robredo, mga minamahal, ay gagawa niya na lang ng solusyon. Kaya sabi niya, I can make big sacrifices. Kaya napansin ko, kaya naman pala, 'di ba? Kahit walang confidential funds, kaya naman. Sobrang kaya. Ang problema nga lang, masyadong ang ibang mga politician ay sobrang greedy, 'di ba? So ito yung tinatawag na I am not Filipino for nothing. Dapat yung tagline na yan kay Madam VP, 'di ba? Ito yung ito yung sinasabi ko sa inyong gusto niyang ipakitang good governance at dapat sundan din ng ibang mga tao. 'Di ba? Especially yung mga politiko. Ito yung legit na lawyer. 'Di ba? Hindi katulad kay VP Sara Duterte na kung ano-ano yung ginagawa. Actually, maganda din yung speech ni Mayor Vico. Panoodin ninyo. Kontra din siya sa pangangamkam sa pera ng kaban ng bayan. So, our thought mga minamahal, dapat tumakbo sa highest position itong si VP Leni Robredo. Okay. Alright, mga minamahal. Bukod pa dyan, zero tolerance policy against corruption, ipinatupad din ni former VP Leni Robredo. Mga minamahal, yung kanyang first executive order bilang isang mayor ng Naga. So, talagang siya, for good governance talaga. Alright, mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.